Welcome sa Clarivance Channel mga katiktik. Ngayon meron tayo ditong Samsung Galaxy J2 Pro 2018. So naka-Google account. At yan po ay ating ibabypass without PC. So ito po yun mga katiktik. So maluma na to na phone mga katiktik. Ang Android version pala nito is Android version 7.1.1. So kailangan natin pindutin ang home button ng 3 times para ma-enable yung talkback. Yan, pindutin lang natin 1, 2, 3 at kusa na po yung talkback. Tapos sulat tayo ng letter L at punta tayo dito mga katiktik sa talkback settings. Tapos gagamit tayo ng dalawang fingers para makapunta tayo dito sa policy. So hindi po siya working dyan sa policy. Punta tayo dito sa may help and feedback. Double tap natin. Ayan. So pagdating natin dito mga katiktik is pindutin ulit natin yung home button ng 3 beses para ma-disable yung talkback. At pag na-disable na, mag-type lang tayo dito ng delete. At meron tayong makita dito, delete or disable an apps. So ito yung pipindutin natin mga katiktik. At ang next natin pindutin yung pinakauna mga katiktik. At ito yung YouTube. Pindutin natin yan. At pagkapindot natin, ito may 3 tuldok and then itong share. Tapos itong may highlight, pindutin natin mga katiktik. So pag pindot natin, so ito po yung nangyayari, need po mag-update ng YouTube. So para hindi tayo para ma-solve yan mga katiktik, madali lang is kailangan natin i-turn off ang ating Samsung para ma-bypass natin. Kasi pag nanghingi yun ng update, hindi po natin ma-bypass yun. So ang next natin gagawin is pindutin lang yung volume up at yung home button at yung power switch. At kapag nag-on na, bitawan na po lahat mga katiktik. So meron kayong mapapansin na kulay blue doon sa taas na rebooting. So yan, rebooting recovery. So yun. So para mga katiktik, makapasok tayo sa recovery. Ayan, pindutin lang natin isang beses yung volume up. Yan. Isang pindot lang at papasok na tayo dito. So ang gagawin lang natin mga katiktik, ayan po yung Android version nyo, 7.1.1. So ang gagawin nyo lang is i-hard reset nyo ulit mga katiktik. Ayan, gamit ka ng volume down at yung power switch for confirmation. So i-hard reset mo lang siya, yes, and then power switch para mag-confirm. Kasi nanghihingi po ng update ang kanyang YouTube. So yun po yung unang solusyon natin mga katiktik para ma-bypass natin tong G2 Pro 2018. Pagkatapos niya mga katiktik, hintayin natin na magbukas at kapag nagbukas, gagawin natin ulit ang ating ginagawa kanina, i-connect natin siya sa Wi-Fi. Ayan, so connect lang natin sa Wi-Fi natin mga katiktik. After natin makonect, pwede na natin i-on yung talkback niya mga katiktik. Pero dito ipapakita ko muna sa inyo mga katiktik. Ni-next muna natin at pupunta tayo dito sa, ayan ito, checking. Ayan, hanggang dyan, pwede na tayo ano dyan mga katiktik. Ayan, long press, pindutin natin ng 3 beses at mag-draw tayo ng letter L para makapasok tayo sa talkback settings. Yan, ganyan. So, pindutin mo lang, double tap para mag-function at gamit tayo dalawang daliri at pupunta tayo dito sa help and feedback at pagkapasok natin dyan mga katiktik, ayaw na. So, pwede, dito na portion mga katiktik, pwede mo na pindutin yung home button ng 3 beses para ma-disable yung talkback para hindi na tayo magdo-double tap at di na tayo mahirapan magpindot. So, ito lumagpas pa kaya natatagalan. So, ito kasi process na to pag nanghingi ng update yung YouTube, ito yung magpapatagal sa atin dahil i-hard reset muna tapos connect ulit. Ayan. So, balik tayo dito mga katiktik, help and feedback at pindutin natin to ng 3 beses para ma-disable yung talkback. Yan. Help and feedback. Yan, na-disable na natin yung ano niya mga katiktik, talkback. Yan. So, ayan o. Tingnan nyo mga katiktik, parang nagluloko pa yung ano, kusang nagbabak. Pero hindi dapat to ganito. Mukhang nagluloko lang yung home button niya mga katiktik. Kaya ganyan siya. So, dapat, yan, help and feedback. Tsaga-tsagain natin kasi yung back button niya mga katiktik is nagluloko. So, pagkatapos niya mga katiktik, yan, meron ditong 3 tuldok pero hindi
hindi na natin pakialaman yan. Back lang natin. Kailangan natin lumabas yung parang sulat yan mga katiktik, yung katulad nung una natin ginawa. Ayan, ito. So, dito mga katiktik, ita-type mo lang is delete. Yan, delete or disable. So, kahit delete lang, meron ka nang makikita dyan, delete or disable apps yan. Tapos, itong pinakauna ang pipindutin natin. At again, papasok na po yan dyan sa may YouTube portion. Hindi, back natin yung pangalawa. Itong pangalawa. Pag di lumabas yung YouTube, yung pangalawa mga katiktik, sa una hindi lumabas. So, dito tayo sa pangalawa, lumabas, meron na po siyang YouTube yan. Pindutin ulit natin tatlong tuldok and then share. And then itong naka-highlight, pindutin natin. At yon mga katiktik, kusa na po yan mga katiktik. Yan, dumiretso na po siya sa browser. So minsan dadaan din siya ng YouTube. Pero ito madalas dumidiretso talaga sa browser. And then pindutin mo yung remind me later. Tapos dito mga katiktik, ita-type mo lang dito sa taas yung bnrom.net/bypass. So yun po yung ita-type natin dito sa address bar. Ayan mga katiktik ko, slash. So pwede mong kumpletuhin at minsan nagsasuggest naman yan mga katiktik. Na bnrom/bypass yun. bnrom.net/bypass yun. Ganyan mga katiktik at pindutin natin dito yung settings niya mga katiktik, itong pangatlo para makapasok tayo sa settings. So dahil ito ay 7.1 ang Android version niya, meron pa tayong gagawin mamaya. Kaya dapat mapanood nyo ito para sure ball mga katiktik, pag sinundan mo to is mababypass mo rin yung G2 Pro mo kahit luma na po yan. So dito mga katiktik is kailangan natin pasukin yung security, ito yung Android, para ma-off natin yung device manager niya mga katiktik. Ito security device at dito sa other security settings at ito mga katiktik administrator. Ayan, disable natin. Ayan, disable. Tapos babak lang natin mga katiktik. Ayan, back. Babak lang natin. Yan, pag nabak na natin, pupunta din tayo dito sa may ano niya mga katiktik, sa may apps. Dan natin dito yung may apps niya mga katiktik. So, pasundan lang mga katiktik. Yan, hanapin natin yon, yung apps. So, yan dito. Ito yung ibig kong sabihin dito sa address bar, mag-type pa tayo. Bago pala natin i-disable yung Google Play Services, is kailangan natin muna mag-install ng TechnoCare. So yun, ang tinype natin dyan is afrp.me. At dito sa pinakababa, ito yung TechnoCare APK. Yan po yung itatap natin. And then, allow natin o okay natin para ma-download. So, pag na-download na, punta tayo sa taas, pindutin natin yung settings para bumalik doon sa settings. At papasukin natin siya dito sa may mga katiktik. I-check ulit natin yung device manager niya. Ayan, ito yung find my device, naka-off na or deactivated. Next step natin dyan mga katiktik is i-disable natin yung Google Play Services. Diba naka-download na tayo? So hanapin natin, pasukin natin yung apps mga katiktik para ma-disable natin yung Google Play Services. So, ganyan lang siya mga katiktik. Kaya, sundan mo maigi kung gusto mo din na ma-bypass yung unit mo mga katiktik na Samsung Galaxy J2 Pro. So, dito sa loob ng apps, hanapin mo lang mga katiktik yung Google Play Services. I-tap mo ito mga katiktik at pindutin mo yung disable. So, kung mayroong storage, clear storage mo, pwede rin i-clear storage and then force stop. Pwede na rin hindi mga katiktik, basta ang importante is ma-disable natin ang mismong Google Play Services. Next step natin mga katiktik is pupunta tayo sa device maintenance para ma-install natin yung dinownload natin na TechnoCare APK mga katiktik. So dito tayo dadaan para ma-install natin. Ayan. Storage. Tapos yan. Tapos dito, titingnan natin yung mga na-download na APK. So, ito yon, pipindutin. So, ito yon, TechnoCare APK. Install lang natin yan. So, tandaan nyo lagi mga katiktik na nauna yung pag-disable bago natin i-install ito.
disable muna natin yung Google Play Services bago tayo mag-install nitong TechnoCare APK. So kapag na-install na, ibabak mo na lang siya mga katiktik at pupunta tayo doon sa My Accounts. So yun yung pauna kong idea sa inyo mga katiktik. So pagkatapos ma-install, pupunta tayo doon sa My Accounts at mag-login tayo doon ng kahit anong Google account. So marami pa tayong gagawin doon mga katiktik. At kung nakatulong itong video sa inyo mga katiktik, ayan, na-install na pala. Na-install na. Hindi na natin i-open yun mga katiktik, idadan lang natin at ibabak. So again, pupunta lang tayo dito sa My Accounts, hanapin natin yung accounts ng ating Samsung. So ibabak lang natin, ayan, hanapin natin yung accounts. So dito sa accounts mga katiktik, ayan, pindutin mo at add account tayo. So hanapin natin yung Google, ito yung Google. So dapat yung G dyan is kulay blue. Kung ano yung icon, dapat ganyan yung icon nyo mga katiktik, hindi yung updated na icon. So yan, dito mga katiktik is pwede na tayong maglagay ng kahit anong Google account na meron tayo, o kung meron tayong bagong gawa, pwede na rin natin dito i-login. At syempre mga katiktik, kailangan natin dito, alam natin ang password ng ating Gmail. So ilalagay lang natin yung, login lang natin yung password, at kapag na-type na natin, ini-next lang natin ito. At kung mapapansin mo, ayan ay pumapasok na po mga katiktik. Ayan, so marami namang gawa dyan na tested. So normal lang po yung ganyan mga katiktik. Ayan o, naka-G po siya at yun, naka-login po siya talaga. So next step naman mga katiktik is i-enable natin yung disable natin na Google Play Services. So after ma-confirm na na-login na natin yung account, pupuntahan naman natin yung apps at saka yung device manager mga katiktik. Yan, enable natin yung Find My Device o Android. Ayan, ito mga katiktik. Oh. I-check lang natin yung kanina na disable natin nung una. At yung next is yung apps. Yung Google Play Services, pindutin lang natin dito yung disable para di natin magkalkal. Yan, lumabas na siya. Enable lang natin siya ulit. Yan. So kapag na-enable mo na mga katiktik, pwede mo nang i-restart ang iyong phone. Tapos pagka-restart mo niyan mga katiktik, pwede mo nang i-set up. At pagkadating sa loob mga katiktik, mayroon pa tayong gagawin. Kaya dapat kumpletuhin mo yung pagpanood nito mga katiktik para hindi ka magtanong sa sarili mo. So yan mga katiktik, nakikita mo, binabak ko lang. Yan, binabak ko lang siya mga katiktik. Pero kung tutuusin mga katiktik, pwede na yon i-restart diretso. Okay, restart lang natin mga katiktik. At syempre, pinapass forward ko dito para hindi maubos ang oras nyo, mabawasan nyo yung pagpanood dito mga katiktik. At pagbukas dito is isi-set up na lang natin. Next na lang. Pero need pa rin nating connect sa Wi-Fi. So make sure na connected pa rin kayo sa Wi-Fi nyo mga katiktik. Yan, naglolo ko pa yung ano natin, Wi-Fi. At ito yun mga katiktik, makikita natin yung account na ina-add natin kanina. So syempre, fast forward tayo ng konti para di maubos. Don't restore lang ang itatype natin, ay ang itatap, type tuloy. So not now lang dito mga katiktik. Yan. Tapos next lang natin. Yan. Just a second. At yun mga katiktik, ito yung sinasabi ko. Kung may mapapansin ka sa taas, parang nagbi-blink. Nakakapasok na tayo pero
meron pa tayong gagawin. Ito yung sinasabi ko mga katiktik. So puntahan mo lang yung settings. Ang gagawin lang natin dito mga katiktik is kailangan natin ma-uninstall yung TechnoCare para mawala yung naggumagalaw-galaw doon sa taas mga katiktik. So puntahan natin ang mismong settings. Yan. Punta tayo sa apps at i-show system mo mga katiktik, show system. Tapos hanapin mo yung TechnoCare. Ayan. So nakita mo naman siguro yung pinupindot ko, yung show system apps, tapos uninstall natin, hanapin yung TechnoCare. At kapag na successfully uninstall na natin, congrats na sa inyo mga katiktik dahil successfully bypass na po ang inyong J2 Pro. So ganyan lang kadali mga katiktik mag-bypass ng J2 Pro or Samsung na 7.1. Yan mga katiktik. Itong process kasi na to mga katiktik is working to sa mga Samsung na Android 7.1. So kahit ano sigurong Samsung, basta yung Android version niya ay 7.1, ganito po talaga ang process sa pag-bypass. So maraming salamat sa panonood at naway may nakuha kayong idea dito. Huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe. Salamat!